Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Saan man tayo sulok ng mundo. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shoutout muna tayo sa founder ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang. At Edna Vlogs, Kalingap Rob, syempre kay Jack Matubang. At sa lahat ng mga sponsor na walang sawa tumulong sa mga nangangailangan. More blessing to come. At syempre, shoutout sa Kalingap Strikers. Hindi ko na maisa-isa. At syempre, sa aking mga kaibigan, shoutout kay Tita Thankful, Tita Lydia, si Spexelixi, Hayat Speaks Vlog, Cell TVPH, at iba pa. At ayun na nga mga kalingap, mga kabibibiyansi, ano ngayon ang ating nakatamnel at ang reaksyon natin ngayon, patungkol nga dito sa mga haka-haka. Ito, haka-haka lang naman, hindi pa naman ito sure dito nga sa sasakyan na gusto ni Dr. Love na magkaroon si Bibi Biansi ng sasakyan. Pero ano ang sagot ng kanyang sponsor na ito? Walang ibang sponsor kundi sponsor ito ni Papa Eds, si Tita Dens, thank you dyan sa pagmamahal mo kay Bibi Biansi. At talagang napakabilib nitong sponsor. Dahil nga siya ay big sponsor ni Kalingap Ido. At dahil minahal niya si Kalingap Ido, minahal na din niya ang minamahal ni Kalingap Ido. Yan po ang maganda sa sponsor na porket si Ido lang ay ang kanyang minahal ay hindi niya mamahalin ang kapartner. Pero ano ang ginawa niya? Pinuntahan niya si Bibi Biansi at halik pa siya ng halik. Kitang-kita natin, ramdam natin na si Tita Dins ay talagang talaga siya kay Bibi Biansi. At patungkol nga dito sa sasakyan, na narinig natin sa sinabi ni Dr. Love, ay ang sagot naman ng sponsor, importante ang negosyo. Ayan, siguro ko ito usapan ito nila ni Kalingap Ido dahil mismo din si Kalingap Ido ay hindi rin umagri na magkaroon ng sasakyan si Bibi Biansi dahil nga, totoo nga naman, hindi makakaya dahil nga ang nanay nila ay walang mga trabaho. Walang trabaho si tatay, walang trabaho si nanay. Tama nga naman, hindi natin sa pinagmamaliit. Totoo yun. Kasi po, ang sasakyan po ay makonsumo. Makonsumo ang sasakyan. Una sa lahat, ang maganda dyan, negosyo. Negosyo, once na mag-boom ang negosyo, yan, pwede na tayo bumili ng sasakyan. Kasi ang negosyo ay swertihan. May nagbubom at mayroon naman bigla na lang nawawala. Kasi nga, swertihan nga ang pagnegosyo. Swertihan. At ito naman ay mayroon naman din sila babuyan. Pero ang babuyan, enough yan. Pero pagdating dito sa sasakyan, na yan ay walang kita ang sasakyan, kundi ikaw pa ang uubusan ng konsumo, lalo na kung nagkakaaberya itong sasakyan. Tulad nawala silang mga trabaho. Kailangan talaga negosyo. At ayan, napakabait ng ating Bibi Biansi dahil kahit siya tinatanong ni Doc Love kung gusto niya ang sasakyan, ito po ay hindi kumikibo. Nahihiya po siya. Ibig sabihin, si Bibi Biansi ay hindi mapagsamantala. Dahil ang sagot niya kay Dr. Love, may tricycle po kami. Ibig sabihin yan, enough na sa kanya ang tricycle na yan. Hindi nangangarap ang ating Bibi Biansi na magkaroon siya ng sasakyan. Siguro kung mangarap man siya, yung mayroon na siyang trabaho na magandang trabaho, yung permanent na trabaho, kailangan talaga ang sasakyan.
Kung may trabaho ka na talaga na karapat-dapat mo na maging mayroon kang maintenance, mayroon kang maintenance sa sasakyan na. Dahil may trabaho ka, maganda ang trabaho mo, hisakto na sa mga pangangailangan, yan, mangarap ka. Pero sa ganong sitwasyon na nag-aaral pa siya, total may tricycle, totoo naman ang sinabi ni Bibi Biancy. Enough na ang tricycle sa kanila. At sa sasakyan, nandyan lang yan. Negosyo first, kapag lumago ang ang negosyo, sasakyan na. 'Di ba? Sasakyan na. Makaipon na, sobra-sobra na ang kita, at maganda na ang talaga ang negosyo. Ganun lang 'yon. Kasi mahirap talaga kung may sasakyan, At talaga naman ito si Duklab ay gustong-gusto talaga. Si Duklab, walang problema sa kanyang mga sasakyan dahil marunong siya mag-drive, at syempre may alam siya kunti sa mga nasisira na sasakyan, kung ano ang mga problema. Ito dito na pamilya, ano ang alam nila? 'Di ba? Ang mamahal ng mga piyesa sa mga sasakyan, sa pa lang, sa gulong pa lang, yung guma, umaabot kang 6,000 ang isa kapag nasisira. 'Di ba? Kaya hindi pa nila kaya. 'Yun. Negosyo para mayroon silang pang-araw-araw na ang kita, hindi naman yung kapag may negosyo ka, ay sasamahan mo na doon mo lahat, kukuhain ang yung pangkonsumo, lahat ng mga luho doon mo kukunin sa na yan, sa kapital na yan, ay lulubog at lulubog. Kailangan marunong ka talaga humawak sa negosyo. Ang perang tinayo mo, yun po ay kailangan madagdagan at hindi mabawasan. Yun po, iba ang pangkonsumo natin at iba naman yung talagang tutukan natin ang negosyo. Dahil once na dyan tayo, lahat ay dyan tayo umasa, maniwala kayo sa akin. Kapag ang negosyo dyan kayo umasa, porket mayroon na kayong negosyo, hindi na kayo magtatrabaho, dahil ayan, ganun lang yun, di ba? Kaya, yun lang ang ating kumbaga pinag-uusapan dito dito sa aking channel about dito sa mga naririnig natin na sasakyan. Totoo, ito si Papa Eds ay matalino at alam niya, kita niya na parang hindi pa kaya nitong pamilya na magkaroon ng sasakyan dahil paano nasabi yan ni Kalingap, may sasakyan siya. Di ba? May sasakyan si Kalingap Edo na talagang alam na niya kung ano ang konsumo ng sasakyan. At kilala niya itong pamilya dahil lagi siya nandoon na sinabi nga yan noon na awang-awa siya kay Bibi Biancy, mabuti na lang at maraming nagmamahal at ngayon ay umangat ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tulong ng mga taong mabubuting puso at syempre sa Kalingap. Ganun talaga. Kaya, totoo, matalino. Unang-una muna ay ang tawag nito, negosyo. Totoo ni Papa Eds. Lahat na mga sinabi ni Papa Eds ay totoo. Ang importante, mayroon kang pagkakakitaan. Hindi yung labas ang pera. Dahil minsan pagsasakyan, labas ang pera. Totoo yun, labas. Walang problema. Kung, yun nga, sabi ko kanina, may trabaho ka na maganda. Mayroon, maganda talaga ang may sasakyan. Kung mayroon ka talaga trabaho na ikaw ay regular na trabaho. Regular mo na trabaho at sa malaking company. Mga
company. Ayan, sa malalaki. Kung mayroon ka na trabaho na sapat na ganun, maganda ang mayroon talaga sasakyan. Pero sa mga ganyan, nag-aaral pa, tama na ang sinabi ni Bibi Beyonce na may tricycle naman sila. Kaya, itong dalawang magtandim ay parehas ang kanilang isip. Parehas. Kaya yun, unahin mo ng negosyo kung sino man ang may balak dyan na gusto patayuan ng negosyo kasi ang bahay nila ay nasa front talaga. Yan ang maganda dyan, tayuan ng malaking kung ano-ano. Yung mga hindi malugi ang negosyo. At syempre, marunong naman din mag-isip, marunong naman din mag-ano yung mama ni Beyonce kung paano kasi diba, nagbababuyan na nga sila, tapos siya, nagtitinda siya ng mga online, mga online, kaya, ayan mga kalingap, hanggang dito na lang, see you next live and upload, God bless sa ating lahat, bye-bye!